Sa naman pong magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook, kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. May nagtanong sa akin, Architect, ano ba yung mas mura na timing sa pagpapagawa o pagpapatayo ng bahay? So uh, this uh, for this episode, pag-usapan natin yung talagang pagtatayo ng kumpletong bahay, no? From ground zero up hanggang finishing. No? So, yan yung i-discuss natin. Kailan yung mura, no? Na magpagawa ng buong bahay. No? Kapag ba magsisimula ka ng tag-ulan o kapag magsisimula ka ng tag-araw. Subukan nating isa-isahin yan sa episode na ito. Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung pag-uusapan natin yung cost, no, ng project, palaging dalawang major factor yan. No? Palaging dalawang major component. No? Well, ito yung dalawa. No? Pero syempre, hindi lang ito yon. No? Pero ito yung major. No? Yung materials, kung ano yung gagamiting materials, di ba? Syempre ito ay yung kung ano yung bubuo sa bahay mo ng mga components. No? At syempre, itong mga materials na ito, nag-iiba ang presyo niyan kapag ka maulan versus kapag ka maaraw. No? Pangalawa, yung labor cost. No? Ito naman, yung manpower. Yung item ng cost na mag-a-apply ng material at bubuo, no, ng mga materials nito para maging bahay mo. Nagbabago rin ba ang presyo nito? Oo naman, no? Kasi kapag maulan, itong labor force ay pwedeng kumilos ng mas matagal. No? Siyempre, maghihinto sila, no? Sisilong sila. No? Kung ang activities ay sa lupa, no? Maghuhukay sila ngayon, uulan mamaya, guguho ang lupa, huhukayin uli nila, pero bago nila hukayin yun, ay lilimasin muna nila yung tubig na naipon doon sa hukay. No? So, in short, ito ay pwedeng madoble or matriple o makwadruple pa nga sa panahon na maulan. No? So, itong materyales, no, kapag panahon ng maaraw, no, during summer, usually, mas mataas ang presyo niyan. Ano-ano yung mga materyales na usually ay mataas ang presyo during summer? No? Yung bakal, for one. No? Yung aggregates. Ano yung aggregates? Yung gravel at yung sand. At syempre, yung semento. No? Bakit mas mataas during summer, during dry season? Kasi mayroong general idea na during summer ay mas marami ang nagpapatayo, nagko-construct. So, ibig sabihin, mas malaki ang demand sa mga materials na yon. Di ba sa economics, no? Basic na principle, no? The higher the demand, the higher the price. No? So, kung mas marami ang nangangailangan ng bakal, graba, buwangin at semento, definitely mas mataas ang magiging presyo nito. So, kapag summer, ang price ay pataas. No? Ang prices ng materials ay mataas. Kapag naman panahon ng rainy season, no, itong ating mga materials na nabanggit na, usually ay bumababa ang presyo niyan. No? So, siyempre, no, kung babalik na rin naman natin, during rainy season, no, mas kaunti
no, ang nagpapagawa. No? Yan yung common idea. No? So therefore, mas mababa yung demand sa mga materyales na binanggit natin. No? Yun ng mga materyales na binanggit ko, yun yung karaniwan. No? Kasi yan yung mga fast-moving items. At yan yung mga items na hindi magandang itago ng matagal. No? Bakit? O kung meron kang bakal ngayon, no? Tapos bibilhin mo siya sa panahon ng tag-ulan. No? Kasi niisip mo, mas mura. No? Kasi nga, mas lower ang demand. So, sa economics, mas mura ang magiging presyo niyan. So, kung may bakal ka, bibili ka sa tag-ulan, gagamitin mo sa summer, baka hindi na maging mas malinis yung bakal na yun. No? Kasi kakalawangin na siya. Kasi sa panahon ng tag-ulan, mababasa siya, no? Kakalawangin, baka i-reject na siya nung engineer mo kapag gagamitin na. No? Kasi nga, kinalawang na. Baka nga, hindi na maganda yung condition niya. No? Semento, ganun din. No? Baka iniisip mo, bibili ako ng semento kasi mura. Tag-ulan eh. Ibubodega ko muna. Kahit nakabubong yung bodega mo, meron pa ring moisture. Mataas ang moisture content ng hangin na pwedeng sipsipin ng semento. At yung semento na tinago mo, baka tumigas. Okay? So, yun ang mga factors na pwede mong isipin. Oo, sa panahon ng tag-ulan, yung mga binanggit nating materials, mga fast-moving na materials na yan, ay mas mura. Pero baka hindi ideal na itago mo. So, ina-analyze nyo ba? Okay. Labor naman tayo. Kapag panahon na maaraw, ang price naman ay ano naman din, no? Ang pag-uusapan natin dito hindi yung presyo ng sahod ng isang tao. No? Ang pag-uusapan natin dito yung kabuuan ng trabaho, yung duration ng trabaho. No? Normally, kapag dry season, mas mabilis. No? Mas mabilis ang trabaho. No? Mas nakakagalaw ng mabilis ang mga tao, lalo na kung pag-uusapan ay site works. No? Dahil sa site works, wala pa common ay wala pang bubong kasi magtatrabaho pa lang sila sa lupa. Kapag walang ulan, mas mabilis silang makakapaghukay. Mas mabilis ma-hole yung mga excess soil. Hindi guguho ang hukay normally, no? Kasi hindi naman siya umuulan, hindi siya nababasa. No? Hindi rin kailangan maglimas kasi walang tubig na napupunta doon sa hukay kasi nga dry season. So, ang labor kapag kapanahon ng maaraw, yung dry season, normally, ang labor ay mas mabilis. Mas mabilis ang trabaho, mas sulit. Diba? Mas madaling matatapos. At kung mas madaling matatapos, therefore, mas makakatipid ka. No? Kapag panahon na ang labor ay mas mabilis na kilos. Kailan nangyayari yon? During dry season. Kapag panahon naman na tag-ulan, no? Ano naman ang nangyayari sa labor? No? Nagiging mabagal. No? Kasi, kagaya ng binanggit natin kanina, imbis na tuloy-tuloy silang makakagawa, lalo na kung ang trabaho ay site works, mas napepending. No? Kasi kailangan sisilong sila. No? Kung nagbabakal na sila dyan, nagbabakal sila ng mga bubuhusan, baka magkasakit yung mga tao mo, no? Siyempre, kung ikaw yung contractor, papasilungin mo muna sila. Mas mahirap na yung mawalan ka ng maraming tao dahil nagkasakit. No? Kaysa yung pagawain mo sila no, sa loob ng panahon na maulan. No? So, ibig sabihin, mabagal ang galaw ng tao kapag tag-ulan, lalo na kung site works yan. No? Kaya, sa ganung analysis, no, sa basic, sa unang tingin, masasabi natin na kahit mura ang mga materyales kapag tag-ulan, hindi mo naman siya talaga maitatago. No? Ang pinag-uusapan nating materyales dito yung mga fast-moving na items, no? Na siya yung mas malaking ginagamit, no? Mas malaking volume ang binibili mo. No? Ano-ano yon? Ulitin ko. Bakal, semento, at yung aggregates. No? Aggregates, yung graba, tsaka buhangin. No? Kahit magiging mura yon, pero hindi mo siya maitatago ng mas matagal. No? So, wala masyadong effect
kahit mura yung materyales. Number 2, labor. Sa panahon na maulan, ang labor ay mas magastos. Pwedeng madoble, matriple, o makwadruple pa nga. No? Lalo na kung ang pag-uusapan ay yung site works. No? So ngayon, sa analysis na yan, no, mas magiging mura, mas makakasulit ka kung ang mga activities mo na outdoor ay gagawin mo sa panahon ng dry season. So, mas mura kung magpapasimula ka sa panahon na dry season. Bakit? No? Tandaan natin, ang construction ay hindi naman yan matatapos lang ng ilang weeks. No? Minsan, umaabot yan ng 10 buwan hanggang sa 1 taon pa nga. Depende sa laki ng project. So, kung magsisimula ka sa panahon na dry pa, ano ba yung dry season? No? Usually, dry pa ang January. No? Yung February, at syempre yung March. No? Sa mga months na yan, dry pa yan. No? Pero mahal ang materyales sa mga months na yan. No? Pero mas madaling makakagalaw ang mga tao mo. Mas madali silang makakapagtrabaho. Mas mabilis silang makakatapos ng mga site works. So sa mga buwan na yan, magandang mag-start. January, February, March. Yung mga December, medyo umuulan pa yon. Bakit maganda na ganyan? No? Kasi pag nag-start ka ng January, ibig sabihin, pagdating ng March, no? At April, isama na natin yung April, kaya lang medyo alanganin ka na rito sa April kung April ka mag-start. Kasi katabi niya na yung May. Yung May medyo malapit na tag-ulan yan. No? So ako dito lang ako. No? Dito ako sa 4 na buwan na to. No? Pag nag-start ka ng January, baka tapos mo na yung foundation mo by March. No? Baka by April, May, baka pagdating ng May, nandun ka na sa rafters or baka nagbububong ka na. Kaya mas sulit mag-start dito. Pag nakapagbubong ka na, tapos umuulan na ng June, pwede ka nang gumawa ng mga indoor activities. No? Babalikan mo na lang uli yung mga outdoor activities kasi papalipasin mo naman yung malalakas na bagyo. No? Okay, so ang conclusion, mas mura, mas makakatipid ka, mas makakasulit ka, at mas mabilis matatapos ang project mo kung magsisimula ka ng dry season. Okay, so sana natuto kayo. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo uli sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!